Sa likod ng bahay ni Lola, sa Indang, Cavite, may lihim na nakatago. Ako si Carla, apo ni Lola Adeling, at hindi ko alam kung bakit hindi pa nagagalaw ang bahay nila simula nang mamatay siya sa sunog. Isang gabi, nagpa siya akong balikain ang bahay upang kunin ang ilang mga lumang gamit. Pagdating ko roon, may narinig akong mga yabag sa likod ng bahay. Nakita ko ang isang matandang babae na nakatalikod, suot ang paboritong duster ni Lola, at sunog ang kalahating mukha. Napasigaw ako at tumakbo palabas, pero hindi ko makita ang gate. Paulit-ulit lang akong napapadpad sa likod ng bahay, sa mismong lugar kung saan nasunog si Lola. Kinaumagahan, wala na ako, at ang bahay ay bukas, pero walang anino ni Carla. Sabi nila, kapag bumisita ka sa bahay ni Lola Adeling, huwag na huwag kang magpapagabi. Sa likod ng bahay ni Lola, sa Indang, Cavite, may lihim na nakatago. Ako si Carla, apo ni Lola Adeling, at hindi ko alam kung bakit hindi pa nagagalaw ang bahay nila simula nang mamatay siya sa sunog. Isang gabi, nagpa siya akong balikain ang bahay upang kunin ang ilang mga lumang gamit. Pagdating ko roon, may narinig akong mga yabag sa likod ng bahay. Nakita ko ang isang matandang babae na nakatalikod, suot ang paboritong duster ni Lola, at sunog ang kalahating mukha. Napasigaw ako at tumakbo palabas, pero hindi ko makita ang gate. Paulit-ulit lang akong napapadpad sa likod ng bahay, sa mismong lugar kung saan nasunog si Lola. Kinaumagahan, wala na ako, at ang bahay ay bukas, pero walang anino ni Carla. Sabi nila, kapag bumisita ka sa bahay ni Lola Adeling, huwag na huwag kang magpapagabi.